Hello! Checking na po ng ating mga EIPCRF. Usually, ang strategy po natin ay self-rating muna tayo, tapos tsaka natin ipapa-verify ang ating mga MOVs at ratings sa ating mga master teachers. So, kapag po tayo ay nagagawa nun, dapat lagi nating tatandaan na meron po tayong list of MOVs. Meron namang list of MOVs, kaya dapat titingnan po natin yon kung ano yung mga hinahanap talaga. Karaniwan, kaya tayo nihihirapan sa pag-accomplish ng ating IPCRF ay kung ano yung mga nakalista doon sa MOVs ay gusto nating i-present lahat. Pero hindi natin napapansin na doon sa rubric, meron naman palang nakalagay doon na any one of the following. So, kung any one of the following lang, dapat alin lang po doon sa mga yon. Ano yung example ng incident na hindi natin hinanap kung ano yung kailangan lang hanapin? Ito yung example natin. Dito sa Objective 2, para kay Sir, kasi nauna na silang mag-rate sa kanilang school. Very good sila. Pero ito yung ating nakita. Para sa Objective 2 na use research-based knowledge and principles of teaching and learning process. Ang MOVs dito ay any one of the following used in the classroom observation, lesson plan, activity sheet, assessment materials, or kahit ano pa na kailangan niyang i-specify. And then, with annotation describing the use of research-based knowledge and principles of teaching and learning process. So, dapat i-explain niya kung paano yung research-based knowledge and principle na yon ay nagamit niya sa kanyang classroom. So, naggawa naman ni Sir. Nakapagpasa naman siya ng kanyang lesson plan. So, ang rating niya sa sarili niya ay 5. Pero, ang problem, hindi siya binigyan ng 5. Bakit siya hindi binigyan ng 5? Kasi, hinahanapan siya ng innovation. Sabi ko kay Sir, pwede naman na walang innovation. Okay lang naman yun kasi hindi naman siya nire-require. Ang requirement lang naman ay napakasimple lang. Lesson plan lang with annotation describing the use of research-based knowledge and principles of teaching and learning process. Pero, natalo si Sir. Hindi siya nabigyan ng rating na 5. So, dahil 4 lang si Sir doon sa kanyang objective number 2, wala na siyang magawa. So, reminder lang, tingnan natin po mabuti ang rubric at ang requirement para dito. Kung meron man po kayo na gustong ipalagay doon sa ating mga mentees, okay lang naman po yun. Pero mas maganda kung sila mismo yung merong naisip na ibang document na pwede nilang ilagay doon sa kanilang IPCRF para ma-explain nilang mabuti kung ano yung ginawa nila para dun sa objective na yun, kung bakit niya kailangan ilagay yung MOV na iyon na kanyang nagawa. Mas okay po yun kaysa yung tayo yung magdidictate kung ano yung kailangan nating makita doon sa kanyang attachments or MOVs. So, tingnan po natin itong mabuti para rin po hindi tayo nahihirapan sa pag-accomplish nitong IPCRF. Kasi, actually, isa po ako sa mga gumagawa nung mga list of MOVs para dyan sa ating IPCRF. As much as possible po, kung ano yung kaya ng teacher talaga ibigay, yun talaga yung nilalagay namin. Kasi kami rin naman yung mahihirapan kasi kami naman yung gumagawa. So, tingnan po natin kung paano natin mas mapapasimple ang mga gawain sa pamamagitan ng pagtingin doon sa ating rubric. So, yun po. Pasahan na rin ang ating mga IPCRF. So, hopefully, nakagawa na rin po tayo. May mga deadlines po ang bawat region. So, check nyo po kung ano po ang deadline ng inyong region. Yan lang po. Thank you. Bye!